What does the Bible say about horoscopes, yung mga tarot cards, mga ganyan, di ba? Yung mga fortune telling. Nagkakasala ho ba ako sa Panginoon kung if I will practice these things? Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon Diyos muli sa bagong araw na kung saan andito ulit ang Payong Kapatid. Di ba? Sana po ay mag-enjoy ulit tayo sa ating mga pag-uusapan ngayon, lalong-lalo na sa mga hinihinging payo tungkol po sa kinabukasan. Na po si Ate Tosca. Mga kuya, tungkol sa kinabukasan, alam niyo po ba ang naiisip ko? Go bag. May go bag na ho ba kayo? Naku naman, mga kuya. Ang daming concern tungkol dyan. Opo. Ako kanina lang sinabihan ako, may go bag ka na ba? Sabi ko, ano po ba yun? Opo, go Hindi ko bag. naintindihan yung pala. Kaya sabi niya, maging prepared ka sa sa mga lindol, mga ganyan. Kasi totoo naman, di ba? Lindol na sa Senado, lindol sa Congress, lindol sa sa Cebu, lindol sa Davao, lindol sa La Union, lindol sa Surigao. Kasi siyempre, lahat naman ngayon parang nag-iisip na yung big one, no? Oo, meron. Kaya mga kuya, minsan yung iba dahil gusto na lang maging prepared aside from go bag, para prepared sila. Iba nagpapahula. Parang to really know when is the big one coming. Kaya alam mo yung horoscope, hula-hula, fortune telling. Mga kuya, okay lang po pag-usapan natin kasi sa NGL natin, may nagtanong ng ganun eh. Okay lang basahin ko po. Sabi ho dito, I would like to know po if I previously believed on white magic, love spells, before I became Christian, will I still be condemned by God? Allah. Can you also discuss on Payong Kapatid about horoscopes, charms, and people beliefs on sun, moon, stars na pinaniniwalaan ng karamihan? Actually, mga kuya, i-confess ko, pero kinonfess ko na kay Lord to at talagang tinakwil ko na sa buhay ko. Dati ko kasi, di ba may mga dyaryo ho, may horoscope yun araw-araw. Oo. Babasahin ko yun. At ang feeling ko, kung ano yung nakalagay sa horoscope ko, yun ang mangyayari. Totoo naman. Hindi naman ho nangyayari talaga. Tsaka kung minsan general eh. General. So, kaya ko naman ginagawa yun ng bata ko. Kasi gusto ko manigurado na maganda ba mangyayari ngayon. Kaya pag hindi maganda nakalagay, yun na, bad trip na ako. Hindi maganda yung horoscope ko. Pero mga kuya, yung horoscope po ba, maka-Diyos po ba yan? I mean, dapat po ba nating ina-apply sa buhay yan? What does the Bible say about horoscopes, yung mga tarot cards, mga ganyan, di ba? Yung mga fortune telling. Nagkakasala ho ba ako sa Panginoon kung if I will practice these things? Ayun. Una, nung sinabi mo yung tanong, may sinabi siya white magic eh. Kasi ang paniniwala dyan, merong white magic, May black magic. may black magic, may brown magic. Ay, ganun ho. Yan yung white magic, siguro doon nila kinaklasify yung horoscope, yung mga alam mo, yung mga pungsoy, ganyan. But, so ano man magic yan, it's against the Bible. Kasi yung horoscope, tungkol sa pagsamba ng stars yun eh. Binabanggit yan sa Bible eh. Hindi ko lang matandaan kung ano yung Pero yung worship of stars, yung heavenly bodies, bawal yan. Tsaka lahat ng mga binanggit mo, yan eh, nilalayo ka sa pagtitiwala sa Diyos eh. Yun. Oo, tama. Kasi alam mo, para naman in fairness naman, yung iba kasi siyempre, gusto natin maintindihan, bakit ba natin gustong alamin yung mga bagay na yan? Sino ba naman ang ayaw na malaman in advance ano mangyayari sa kinabukasan, di ba? Kahit naman tayo gusto natin yan. Kaya lang, yan ay napaka-spiritually misleading. Kaya nga, ang Diyos, magbigay siya ng guidance, yung Word of God, yung Holy Spirit, binigay sa atin, para i-guide tayo. Kasi gusto din naman ng Diyos na i-guide tayo eh. Kasi naalala ko, alam mo ganyan ang puso ng Lord, di ba sa Jeremiah noon? Kaya nagpapadala siya ng propeta to warn them, to tell them, to follow the Lord, and this will be your future.
Kunyari, nung the days of Jeremiah, sabi sa kanya, sasakupin kayo ng Babylon, and I'm telling you to go there, build your houses, di ba? Make business, parang ganun, make yourself profitable. Tapos, ayaw nila, di ba? But sabi ni Lord, I know the plans I have for you. It is not for your distraction, but for your welfare, to give you a future and a hope. Kaya, but you shall seek me with all of your heart. Maganyan, di ba? And you shall find me. So doon mo maintindihan na si God, hangad niya rin na i-guide tayo sa ating mga steps in the future. In fact, He promised magandang plano. But we have to trust Him, di ba? Ngayon, ang problema sa mga ganyan, halimbawa yung tarot, horoscope, ano rin yan, parang one form of idolatry yan and occultism. Oo. Kaya, di ba, Deuteronomy, for example, 18-17, a warning ni God ito. Deuteronomy. Ayan. 18 po, 18, 10-12. Sige po. Ito na po. 18, 10-12. Basahin ko po. Yes, please. There shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through the fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omens, or a sorcerer. 11. Or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Kasi mga kuya, meron pong mga ganun na nagpapatawag ng medium daw, tapos papatawagin, si Lolo, kausapin natin sa natagong mana. Mga ganun. Papatawa daw. Meron parang Ouija din yun, di ba? Ang tanong, yun ano ba sabi talaga, niya rito? Lolo? Yun sabi niya. And anyone who does these things, ano sabi? Is detestable to the Lord. Pag ginawa niyo ho yun. Ayaw talaga ni God. Kasi it will destroy us eh. Instead of trusting God, nagtatrust na tayo sa ganitong means, no? Tapos hindi lang yan, kahit sa Isaiah 47:13-14, let your astrologers come forward. Surely they are like stubble. The fire will burn them up. Talaga na, ayaw talaga ni God. Galit si God sa ganun. Si Jeremiah naman, do not learn the ways of the nations and be terrified by signs in the heavens. Kasi di ba yun yung tendency nila parang to look at it. Ang daming passages. Marami ka. Makita mo sa Leviticus 9:31. Do not turn to mediums and seek out spiritists, for you will be defiled by them. Meron sa 1 Chronicles 10:13-14, di ba? About yung si King Saul, di ba? Kinausap si Samuel. Si Samuel. Tapos nagulat yung medium kasi ine-expect nila peki lang, yung mga spirito lang, pero yung totoong Samuel lang. So sa Acts 16:16-18, si Paul, kinast out niya yung may spirit of divination, naalala mo? Kaya nga nakulong sila Paul, kasi nga nawalan daw ng negosyo yung amo. Dahil yung slave girl, na exorcise nawalan yung kapangyarihan. So doon pala makikita natin talaga, God hates all of these practices. Kanya lang, hindi naman sinasabi ng Lord na, parang kumbaga, naintindihan ng Lord yung minsan yung curiosity natin. Diba? Pumasok tayo curious tayo. Ano kayo mangyayari? O kaya nalulungkot tayo, o kaya natatakot tayo, o desire natin na may control. And sabi ni God, ibigay mo sa akin, I know the future. You trust me. Yes, sunod ka sa sinasabi ng Diyos sa Word of God. Then surely, He will guide you. Pero ang tanong ko po mga kuya, kasi yung idea po na knowing the future, yun din ang kiniklaim ng mga fortune tellers Kasi gusto nilang makatulong para malaman mo kung anong mangyayari next week. Ito na yun. Ganon din naman po yung sinasabi sa Bible na para malaman natin kung yung future, di ba? Kumbaga, si Lord, sinasabi niya na ito gagawin mo. Parang, paano magkaiba po ba yun? Lumawalan ka ng depende sa Diyos Sabi ni Kuya Bong. Kasi sabi iyon talagang tinago sa atin yun. Dahil sabi ng Diyos, the secret things belong to the Lord. Sa Kanya yun Para tumingin tayo sa Kanya, depende tayo sa Kanya. The things that are revealed are for you and your children. Sabi niya. So maliwanag yun. Tsaka, binigyan tayo Holy Spirit. Yung Holy Spirit sa John 14:26 gives us discernment, wisdom, and comfort. Isipin mo, kasi kung baga ganito, hindi mo alam mo yung future, matutuwa ka. Paano halimbawa nakita mo na mamamatay kayo, magkakasakit ka,
ka. Ayoko. Di ba hindi ka na makakatulog doon, di ba? Oo nga. So hindi nakatulong sa'yo yun. Kaya iba nga ako hindi nagpapacheck up kasi ayaw daw nilang malaman na may sakit sila. Yes, so ganun din yung siyempre, Pinapataba mo yata ako. Hindi mo ako, Kuya Maraming Erwin. ganun, di ba? Kasi nga, ang feeling nila nga, hindi man necessarily malaman mo yung future, makakatulong talaga eh. Minsan nakakalimutan mo yung dapat mong gawin today. Yes, Kasi oo. alam mo ang galing ng Diyos, no? Amen. Sabi niya, do not worry about tomorrow. For tomorrow has its own concern, di ba? Just focus on today. Now, tingnan mo to ha. Look at the birds, sabi niya. Look at the birds in the sky. They don't have, kumaga, parang your Father cares for them and feeds them. Kasi iniisip ko, they do not sow, they do not harvest, but your Father takes care of them. Pag iniisip ko yun, parang tayo, we can sow, we can harvest, we can store, tapos nagwo-worry pa tayo. Yun ngang mga ibon, hindi eh. So what God is saying, kung tayo magiging responsable for our today, we don't need to worry about tomorrow. Oo nga. Pero Kuya, is it possible na kaya sila nagpo-fortune telling? Kasi nag-worry sila sa mangyayari, kaya kailangan malaman na natin kung ano yung... Kasi gusto mo may control ka eh. Control. Alam mo, sa totoo lang, baka mamaya kung ano yung malaman mo tungkol sa future, hindi mo kaya tanggapin. Naku, delikado. Sabi nga, what is the truth? Sabi, you can't handle the truth. Tama naman. In one sense, may mga truth na, kunyari, may kwento na may nakakita sa future, nakakuha siya ng newspaper tungkol sa nakita niya yung stocks ganito ang price at a particular time. Di bumili siya ng stocks. Bumili siya. Ang hindi niya nakita, sa obituary, nandoon yung pangalan niya. Dahil na-hold up siya. Grabe. Hindi, baliwala. Kaya kailangan mag-trust talaga tayo sa Diyos. Trust na lang kay God. Imagine mo, ano pang future ang hanapin mo? God promised eternity. Diba kung may Jesus ka? Di ba? Correct. Nasa atin na ang Diyos, ang Holy Spirit. Sabi nga ni Kuya Bong yung binasa mo, yung pinabasa ni Kuya Bong, yun yung mga mga fortune teller sa ibang religion yun. Pero may sinasabi rin ng Diyos, if there arises among you a prophet among you, prophet na to, or a dreamer of dreams, and he gives a sign or wonder, and the sign or the wonder comes to pass. Yes. Prophet, no? Of which they spoke to you saying, let us go after other gods. Ayan. So, posible, yung prophet magagaling sa'yo. Pero, sasabihin niya, magtiwala din kayo sa horoscope. Sa ibang Diyos. Sa Diyos. Sabi ng Diyos, do not be afraid of them. Hindi legit yun. Dapat nga, daw yun? Patayin pa tayo. So, yung mga false prophets, pwede manggaling yun sa labas, pwede manggaling sa loob yun. Yes. Pwede kasing yung parang, are you really in love with God? O after ka sa healing, after ka sa miracles. Kasi may mga ganun di ba? Uy, nangyari Totoo to. Pero sabi niya, sumamba na tayo sa ganitong Diyos. O kaya naman, idagdag natin to sa prayer natin kay ganito. Yun? Ayaw ni God yun. Ayaw ni God yun. Kasi siya lang talaga dapat ang sasabi. Ngayon, yung mga fortune telling, talagang no sa atin yan. No talaga. Sa Bible nakalagay po pero talaga. may mga supernatural things like healing, okay, naniniwala tayo sa healing. Pag pinag-pray mo. Yes. Pero iba po yun sa faith healing, yung sinasabi niyo. May mga faith healer. Basta mahalaga ganito. Any miracles, pero dadaling ka sa ibang Diyos, at hindi kay God talaga yung magiging sentro, alam mo na hindi tama. Ayun. Klaro po yan mga kapatid. Basta it leads you to idolatry, to occultism, to yung mga spiritual experiences away from God. Alam mo na hindi yun. Mali na yun. Sa healing, masama din yung healing ng healing. Yes. Ibang healing naman yan. Healing ng healing. Nasa mall kayo. Yun nga. Pero mga kuya, total na pag-usapan na natin. Pero mga kuya, diba, dito sa mga horoscopes, diba, minsan gusto mong to make sure na yung mapapangasawa mo, yun na talaga yung the one. So kaya tatanungin mo, anong zodiac sign mo? Masama po ba yung mga kuya? Yung, anong zodiac mo? Ako Scorpio, ikaw, Sagittarius, compatible! Walang Tama ba yun? Sasabihin ko, I was born under the sign of no parking.
Ang totoo niyan, di ba? Ang compatibility has nothing to do with your zodiac signs. Ang compatibility, at sa totoo lang, sumunod ka sa paraan ng Diyos, walang isyong compatibility. Totoo yun. Di ba? Kasi kahit compatible kayo, tapos yung babae hindi nagsasabit sa asawa. Tapos yung asawa hindi nagmamahal sa kanyang asawang babae. Wala rin. Wala. Di ba? You have to follow the Lord. Hindi na issue yung compatibility. Kaya kayo mag-asawa, compatible kayo kahit na hindi ko pa alam kung ano background ninyo. Pareho kayong magtiwala sa Diyos. Pareho kayo papasakop sa kay Jesus kaya siya yung sentro ng yung relationship. Pero masama po bang naniniwala ako sa zodiac sign? Ganun pa rin. Kasi, Same lang po yun. Same lang yun. Minsan temptation yun. No? Bibili ka ng dyaryo, titignan mo yung... Ako talaga hindi ko tinitignan yun. Pero mga kuya, may tanong po kasi pag nag-practice ba ng mga ganito, pwede ka rin bang masaniban ng masamang espiritu? May narinig na akong ganyan. Pa-practice sila ng mga kabataan kasi namatay yung isa sa barkada nila. Tapos nagsubok sila ng Ouija board, mga spirit of the glass, ganyan. Nasaniban yung isa ng kwan. Talaga? Tinawag yung isang pastor natin sa sa may Binyang area. Yes. Hindi malayo kasi occultism yun. Occultism yun. Talaga may spirit involved. Sa akin, do not play with anything. Sinabi ni Kuya Bong, it is to do with yung mga foreign spirits. Yan? Dangerous. Dangerous yan. Pero mga kuya, may tanong po. Kunwari, dati nagpa-practice ako ng witchcraft. Kunwari lang. Tapos naging Christian ako. Paano po yun? Mawawala na po ba yung visa na yun? O kailangan ko magpa-deliverance? Paano po ba yun? Surrender mo kay Jesus. Surrender mo kay Jesus. Kasi paano po yun? How does that look like, mga kuya? Mag-repent ka. Repent. And you will be forgiven. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Ang repentance is of course turning away from the practice. Diba? Stop. And as seen as a step forward to spiritual freedom and peace. Diba? Kasi kailangan i-give up mo yun eh. Kasi pero siyempre power di ba? But you have to give it up. Tapos talagang mag-break ka ng spiritual influence. Paano? Lahat ng bagay na somehow na nagko-cause sa'yo to be influenced, like mga gamit, paraphernalia, isunugin mo na yan. Bigay mo na yan kay God. Okay. Tapos, the Lord is very much willing to forgive us. Kasi if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Then obviously, mag-start ka na with a new path. Join dun sa sa consistent prayer mo, fellowship with the believers, mga ganun. Talaga i-give up mo na yung mga ganun bagay. Kasi kung alam mong masama at ayaw ng Diyos, eventually makikita mo yung benefit na tinalikuran mo na yon. Kasi ngayon masaya ka kung may power ka pa, pero may bawi din yan. May bawi. May bawi. Sisingiling ka niyan. Like example po, paano po binabawian yung mga ganyan? Kakasakit? May sakunang nangyayari? Dati sa probinsya namin, may mga ganyan mga mangkukulam daw. Hindi mamatay-matay kasi hindi na ipapasa. Ano po? Yung spirito. Pinapasa nila yan yung spirito. Ang hirap ng ganyan. Talaga they died. Parang sobrang terrible yung yung ma-witness, sabi nila. Ako naman, hindi pa ako nakakita, pero mga kwento lang din naman ng mga kamag-anak. Tsaka mga religious. Ako, narinig ko yan sa isang pastor. So, apparently, nakita niya So, wala akong masabi. Kundi maniwala ako sa kanya, yung testimony niya Mga kuya, meron din po kasi nagtanong dito, pero sa Instagram naman. So, hindi ko na siya pangalanan. May asawa po siya. Nung umuwi daw po yung asawa niya sa Iceland, nung mag-isa siya sa bahay, nakita niya na meron daw pong isang libro ng tarot. Ano ba to? Basta tarot reading book parang ganyan po. Tapos, ang ginawa po niya, pinunit daw niya. Siyempre, nung nalaman ng asawa na pinunit yung libro niya, nagalit yung asawa niya. So, ang tanong po ng ating nagtatanong kapatid na, tama ho ba na ang ginawa niya na pinunit niya yung libro ng asawa niya na tarot reading book? Ibang issue na yun. Ibang issue na ho yun. Kasi yung tarot, doon na tayo, alam natin masama. Masama, Ngayon ang tanong,
yung respeto mo sa asawa mo naman. Iba naman. Di ba? Kasi, di ba, gamit niya yun eh. Gamit niya. Although meron kayong agreement na yung gamit niya, gamit mo din. Pero minsan, ano lang yun, nasa sa practice, minsan hindi lumalabas ang katotohanan ganun eh. Kaya kailangan mo pa respetuhin yung asawa mo. Na, hindi natin alam anong background nun. Baka mamaya tarot lang sa labas, pero yung pala sa loob, carrot cake. Carrot cake! Carrot wow. carrot. With icing. In fairness naman, you have to ask your husband before you destroy anything. Kasi authority pa rin siya sa bahay. Yes. Tapos kung na-feel mo na parang asawa ko mukhang nahuhook dito. Yun nga ho. Yun na. Enter into spiritual warfare. You pray for your husband. Ayun. Diba? You pray for your husband. Kasi may hook yan eh. Kasi pag sinira mo yan at meron siyang influence ng demonyo, di awayin ka talaga. Di nasira pa kayong dalawa. So you enter into spiritual warfare para maano mo yung asawa mo, ma-win back mo yung asawa mo kung sakali man. Through your submission. First to the Lord, then to your husband. Grabe pala yung talagang blessing ng submissive wife. Ano po? Mauna yun. Kasi may sinabi si Kuya Bong kanina, na pag dating sa mga ganyan para-paralel, sirain mo. Pero ang limitation, yung kung ikaw may-ari nun. Ayun. Kunyari may nakita kang ganun mga tarot card sa bahay ng kaibigan mo, sisirain mo ba yun? Ito ko po, away yun. Away yun. Pakilamera ka. Kasi hindi mo naman gamit. Yes. Kaya paano mo papanalunan ang asawa mo? Tinawa, pakinggan mo to. Sa 1 Peter 3, sabi ganon. Likewise, wives, sabi niya, be subject to your own husband, so that even if some do not obey the word. Let's say, ito nga, pumupunta siya sa tarot-taroting. Di ba? Tapos sabi niya, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. Doon ang labanan eh. Kaya you win by your behavior, yung respectful behavior. So sweetheart, ano tong book na ito? Kunyari, parang may curious. Ano to? Di ba, sweetheart, masama ito? Ganun dapat, hindi yung kinupunulit. Diba? Pupunitin. Sasabihin mo, ano tong purit na librong ito? Pinulit na. Bakit may ganito ka? Ayun. Pero hindi mo, ay, masama yan. Huwag ganun. Di ba, sweetheart, hindi yan maganda, hindi yan sa Bible. Kasi alam ko masama yung ganyan eh. Gentle way pa rin. With respect. With respect. Unahin mo. Baka magkaroon tayo ng bawi ng demonyo dito. Sanib. Or puwang, or yung right of way. Oh, yes. Ayun, ganun mo. Parang nagbibigay ka ng opening for the Correct. demons. Nandun na tayo. Pero kailangan pa rin ng respeto. Ayun. Sabi sa Bible, Archangel Michael nga nakipagtalo kay sa kaluluwa Lucifer. Kaluluwa ni Moses. Hindi niya basta-basta, ni-rebuke lang niya. The Lord rebuke you. Sabi ganun ho? Ganun lang. Paano po kasi ito po talagang narinig ko. Minsan may mga Kristiyano na minumura ang demonyo. Naisip ko, is that okay? Mga kuya, alam ko na they're demons, they're evil, but how do you handle that kind of, kasi gusto niyang, alam mo yun, I don't know mga kuya. Hindi, yun nga yung ganda yung sinabi ni Kuya Erwin. Sa Jude yun eh, sa Jude. Jude. Para makita lang natin. Tinama, yung word niya dito, mabigat ha. Mabigat, sabi niya, nagsasalita sila isang bagay na hindi nila naintindihan. Hindi nagmumura si Angel hindi Michael. nag-iintindihan. Beloved, although I was very eager to write you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Diba? For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation. Ungodly people who pervert the grace of God into sensuality, deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Now, I want you to remind you, although you once fully knew it, that Jesus who saved people out of the land of Egypt. Grabe, no? Si Jesus talaga nag-save sa land of Egypt, ha? Wow, galing. Hindi pa nababanggit si Jesus sa Old Testament. Dito sinabi niya, Jesus who saved a people out of the land of Egypt. Afterward, destroyed those who did not believe. Now, ito na. Tapos sabi niya ganyan, wait lang. Tapos pag tumalon ka dito, tingnan, yet in like manner, these people also, relying on the dreams, defiles the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. Sabi niya, but when the Archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses,
He did not presume to pronounce blasphemous judgment. Di ba? Di ba? But said, the Lord rebuke you. But these people, look at the words, blaspheme all that they do not understand. And they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. Di ba? Akala nila, mabigat yun. Hindi mo naintindihan. Bakit ka nagmumura? Kahit demonyo nga yan. Pero who are you to curse these people, this evil? Hindi naman tayo, sino ka ba? Klaro sa Bible mo. Demonyo, hindi sila, akala mo na sila natatakot. Hindi, natutuwa sila kasi nagmumura ka eh. Sin din yung pagmumura. You play exactly into their game. Kailangan natin basahin ng Bible. Nandito na talaga lahat ng kailangan gawin po. So mga kuya, malapit ko na kasi kayo hinga ng words of encouragement. Tapos na tayo? Hindi mo, pero pwede mo, humirit lang saglit lang po. Humirit lang po saglit lang. Isa pa pong tanong. So hindi ko na, medyo mahaba po yung tanong, pero medyo i-rephrase ko na lang po, yung gist na lang. So basically, meron po ikakasal. Christians po sila. Ikakasal po sila sa isang Christian church. Kaso hindi po pinayagan ng pastor nung church na yun dahil ang gown daw po nung bride ay itim. Creative? Oo, kasi minsan mga kuya, if you go to Pinterest, ganyan, minsan uso yung black and white motif. Minsan sa uso yan eh. Iba, favorite color nila, black. Diba, may ganun po talaga. So nangyari po, feeling ngayon nung ikakasal, na-judge sila nung church na yun. So ang ginawa nila, lumipat sila sa ibang Christian church at pumayag naman doon sa motif nila. Pero yun po yung tinatanong, parang paano po yung mga kuya? Parang na-feeling judge na po yung ikakasal. Ano po ba ang issue doon, mga kuya? Yung dapat feelings. Po dapat po bang hindi talaga mag-black gown? Bawal po ba talagang black gown sa kasal? Christian church, ganyan? Ako ayoko isiping bawal or whatever. Kasi una-una, ayusin natin mo na yung pakiramdam. Feeling mo na judge ka. Oo. Bakit mo na-feel? Sinabi ba sa'yo? Kinondem ka ba? Protocol daw po ng church eh. Okay, protocol. Maganda yun eh. No? Kasi alam mo, bawat meron tayong mga authority sa buhay. Kaya the wives, ang kanilang authority, yung husband nila, diba, they have to submit. Yung tayo naman, as members, minsan authority natin, siyempre yung mga church leaders, authority natin yan, spiritual authority natin sila. So, we listen and respect them. Ngayon, siyempre, meron silang mga explanation kung bakit nila hindi inaalaw. Ngayon, whether sometimes we agree or not, hindi ko sinasabing we are to be blind followers, but we have to deal with that sa Panginoon Diyos. Kasi una-una yung tinetest din yung character natin. Correct. Magsasubmit ba tayo sa authority o hindi? Kaya kung hindi ako nag-agree sa kanila sasabi, dalin mo sa Diyos yung issue. Lord, pwede mo naman kausapin yung authority ko eh. Diba? Para magbago yung kanyang desisyon para naman hindi naman parang pagbawalan kami sa ganun, parang wala naman magandang dahilan. Pero kung talagang minsan tinetest din ng Diyos yung heart natin are we submissive to our authority? Kasi tinama, kung ang labanan ay preference and character of submission, siyempre, or on the side of character ng submission. Kasi ganito yan. Halimbawa, yung asawa mo, one day mag-asawa na kayo, hindi kayo nag-a-agree. Ano yun, lilipat ka na lang ng ibang lalaki na mag-a-agree sa'yo? Di ganun din yung ating pinoproject. Kaya ho sa church, minsan yun ang tinanggalan na natin ng authority. Kaya tayo ngayon, nagiging disrespectful. So hahanap na lang tayo ng preferred nating leader, di ba? Kaya yung iba, halimbawa, pag may tinuturo na anything against our preference. Preference. Di ba? Preference hindi necessarily doctrinal preference. Biro mo, tayo kagad? Galit na ako dyan. Ginudjudge sila ako. Ayoko na. Di ba? Mali yun eh. Meron pang cases ganito eh. May mga cases, di ba? Halimbawa, na nagkaroon ng premarital sex, na buntis. Gusto ngayon magpakasal sa Christian church. Sa Christian church. Ngayon makikiusap sila sa mga pastor, ganyan. Yes. Parang nagmamadali pa sila. Siyempre, hahabulin bakit gusto mo magpakasal na kaagad? Bakit hindi ka nalang mag-intay ng mga anak muna? O kaya, ano yung dahilan mo? Is it to glorify God? Iisipin man nila, excuse na lang yan. Ayaw lang nila talagang kami ikasal. Mga ganon. So, minsan, bakit umabot ka sa ganon? Ikaw naman yung nagkasala.
ikaw naman yung gumawa ng mali. Tapos, bakit i-condemn mo yung tao na nagtatanong? Kasi, kumbaga, hindi ako pabigla-bigla magdesisyon bilang pastor. Kasi, I don't want to be an accomplice to the crime if ever there's something wrong that you're doing. Di ba? Alangan naman, nagkabali ka na, sasabay pa ako sa'yo. Di ba? Gag-guide kita. Dahil, siyempre, concerned ako sa buhay mo. As a pastor, gag-guide kita para paano ka tamang kilos para makaglorify sa Diyos. Di ba? So, kanya-kanya kasi yun. Kailangan matuto tayong makinig sa isa't isa. So, yun din yun. Bago ka ma-feel na kinondemn ka na, makinig ka muna sa sinasabi. Bakit? What is the reason behind? At kung sakali, idalin mo sa Diyos. Sabi mo, Lord, kasi parang legalistic naman po yung dating. Di ba? Pwede naman. Sabihin mo sa Panginoon Diyos. Ngayon, Lord, hindi na issue dito yung legalism ng pastor. Ang issue dito ngayon, marunong ba akong gumalang sa authorities ng buhay ko? Yun ang issue, mga kuya. Hindi talaga yung gown. Pag wala na tayong authority sa buhay, mahirap na tayong, wala na, magulo na tayo. Di ba? Gulo-gulo na. Baka naman nakita ng church, yung gown nila, mahaba, kulay itim, pero hanggang kilikili yung slit. Pero hindi naman pwede. Grabe naman yung gown. Grabe naman. Hindi naman pwede yun. Sinasabi ni Bong, hindi naman sin issue yun. Ayun, that's the thing. It's not a sin issue. Preference lang yun. Preference lang yun eh. Sumunod ka, yun ang preference. Kasi normally ko yung pag ganyan, magsa-church hopping ako, parang, dito na lang, dito na lang. Ganyan. Lahat na lang. Kunyari, sa isang simbahan, gusto nila ang gupit ng lalaki, lahat maiksi. Bawal lang mahaba. Sumunod ka na. Buhok lang naman eh. Ngayon, wala naman nagkaka-cancer sa buhok eh. Yes. Okay, kung sabihin ng Lord sa'yo, sige, wag ka na dyan kasi parang nagiging cultic leadership na yan. Halimbawa lang, okay lang. Yung paalam ka with all due respect. Ayun. Diba? Kasi kapatid mo pa rin yan in a sense. No? Yes. Tapos lipat ka with all due respect kasi hinahanap mo where you can grow. Hindi yung dahil lang sa, hindi na-judge na ako, nondem na ako, lipat na lang ako. Ano rin yun nag-judge ka na rin. Ayun. Oo nga. Kasi sinasabi mo, judgmental sila. Judgmental sila. So nagbigay ka na rin ng judgment laban sa kanila. Which is also not good. Di ba? Grabe mga kuya. Mga kuya, thank you talaga sa mga payo. Kasi mga kuya, normally pamahiin. Hanggang hindi natin napapansin yung pamahiin. Laging the occult na, tama po. Parang hindi na natin namamalayan. Medyo extreme na pala. Yes. So, mga kuya, ito na talaga words of encouragement. So, tsaka maganda rin magkaroon sila ng palitan din ng usapan na maliwanag. Kasi minsan di sila nagsasalta, kikinig lang sila. Parang, sabi mo, ano po ba yung dahilan ba't hindi pa pwede yung item? Ayan. Maliwanag yun naman sa amin. Parang ikaw naman ma-feel na ginajudge ako. Di ba? Hindi po ba, pastor? Parang legalism na po yan. Ayun. Di ba? Kasi pag sabi, hindi sa patay yan. Hindi, pastor, sa Chinese, puti ang patay. Depende sa kultura. Di ba? Ibig sabihin, depende po yan yung ganon. So, pwede mo rin, baka mali mo, makapagpalawak pa yon. Pero pastor, ano man ang desisyon nyo, we will submit. Yung ganda. Ang ganda nun. Di ba? Kasi magkakapatid tayo. Everybody happy. Mag-submit sila sa church. Wala namang mawawala sa'yo kung hindi masunod yung gusto mo. Basta importante, ituloy ang kasal. Ayun. Ituloy. Kasi minsan, di ba yung gusto mo lang unique? Para maiba naman kami. Iba kasi ganun din mga kuya. Okay, favorite color niya talaga yung black. Yun na. Kasi nga, mas feeling niya, mas pretty siya sa black. Ganun. Sa totoo lang, yung black, sa fashion yun, sa black, decent tignan, formal eh. Formal, ang dating yes. So, siyan siguro ang dahilan. Ba't gusto niya black? Sa akin wala nang masama. Pero yung... papaliwanag lang naman nila kung bakit napili nila yon. Tapos yung pastor, papaliwanag din. Para walang judgment on both. Diba? Tapos, minsan kasi, alam mo sakit natin mga Pilipino? Hindi natin sinasabi yung totoo natin nararamdaman. Oo nga. Tapos pag sa restaurant, yung pinakahuling piece ng pagkain, magkakahiya pang kunin yun. Oo nga. Tapos ako diba, hindi ka na nagsasabi, ikaw pa nagkikreate ng sarili mo imagination. Brain parang imagination. Last na talaga. Last parang ganito. Kasi para lang makikita mo ano ibig sabihin. Merong isang mama na platan. Oo, sa isang ilang na lugar na platan. Wala siyang jack, nakalimutan niya. Naku, si Jilan doon. Hindi wala. Diba? Ito na. Tapos, mga 500 meters, mga 2 to 300 meters away, may bahay sa gitna ng farm. May truck. Sabi niya, may jack to. Tanghaling tapat dito na. Ano kaya hiram ako ng jack doon? Lakad na siya. Kausap niya lang sarili niya.
Sabi niya, paano kung natutulog yung mama? Sabi niya, tapos sabi niya, istorbo ka. Sabi niya, pahiram ng jack. Ay, hindi ako nagpapahiram. Rentahan mo. Tapos sabi niya, sige, bigyan ka tayo ng $5. Sabi niya, ganun. $5? Ang lit-lit niyan. Mga dapat 20. Sabi niya, ang mahal naman. Sobre naman yan. Naplatan na nga ako. Tapos 20. Siya lang kausap niya lang yan. Siya lang nagkikita. Siya lang yan? Kinausap niya sarili? Oo, wala talaga nangyayari pa. Pagdating doon, siyempre, nakaabot na siya sa bahay habang nagtatalo isip niya tungkol sa mga ganyan. Pinagtatalunan niya. Tapos sabi, kumahol yung aso. Pagtahol ng aso, sino yan? Sabi nung mama, sa'yo na yung jack mo, swapang. Hindi niya pa nakakausap. Lahat yun, sarili niya lang kausap niya. Minsan ganun tayo. Parang we create our own vain imaginations. Na-stress lang tayo ng mega. Dahil hindi natin sinabi yung nararamdaman natin totoo. Kaya ito, kuya, talaga sasabihin ko na talaga. Hindi ko na talaga hindi mo na mapigilan. Hindi ko na mapigilan. Last 5 seconds yan. Kuya, words of encouragement kasi talaga time out na talaga. Pero syempre dahil mahal natin ating mga kapatid, hindi natin palalampasin mga kapatid ang words of encouragement ng mga kuya. Sa mga nanonood po na, kumbaga, hindi nila alam, medyo pa-practice ng witchcraft. Yan. Medyo kakaiba na. O sa family, baka may ganon. Sa family, minsan baka may nanonood na hindi na alam na, witchcraft pala yun. Mga kuya, how can we encourage po ang ating mga kapatid na mag-ingat? Babala, mga kuya. By the way, yung pagdating sa witchcraft na yan, yung word na sorcery sa Bible, ang Greek word nun is pharmakia. So pharmacy, may kinalaman sa drugs. So sa opinion ng iba, pati yung use of illegal drugs is witchcraft yun. Anyway, sa akin, sabi sa Bible, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. So yun ang aking encouragement sa iyo. Lumapit ka sa Diyos, siya ang helper. Pag kasama mo ang Diyos, what can man do to you? Wala. You will be the victor. Yeah. Alam niyo, tulad ng sinabi ko kanina, yung pong gusto nating malaman ng kinabukasan para makapagplano tayo, may control tayo, at gagamitin natin ang mga gantong means other than God's means. That is actually spiritually misleading na maaring mag-create tayo ng mas malaking problema kaysa sa isang magandang kaayusan. But our God loves us so much that He wants to guide our path. Kaya naman, binigyan tayo ng kanyang salita. Sabi ng Bible, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good works. Ngayon, hindi pa natapos ang Panginoon Diyos doon. Aside from giving us His word, binigyan niya tayo ng kanyang banal na Espiritu to guide us. Sabi niya, He will teach us into all the truth. Kaya alam niyo po, God wants us to be always Spirit-filled, always filled with the Word of God. Kaya sabi nga ni Jesus, let your heart, let the words of Christ, dwell within you. Para malaman natin, and let His peace, rule in our lives. Kasi importante po yun eh. Kaya po, if we want to be assured of our future, we cannot find that sa horoscope o sa mga fortune tellers. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa kanila. Tingnan nyo, pupunta kayo sa fortune teller o kayo sa mga manghuhula, tapos tatanungin yung pangalan mo. Kung talaga manghuhula, hindi dapat alam niya na yung pangalan mo, di ba? Kaya ang kailangan natin talaga si Jesus. Nakilala niya tayo. Alam niya kung sino tayo, alam niya kung ang pangalan natin, alam niya bago pa tayo isinilang, alam niya na, and He knows even our future. You want your future secured? Surrender your life to Jesus Christ. He is our future. God bless po. Amen! Yung mga kuya, tagline na! Yan. Kaya naman, yung iba natatakot sa kinabukasan. Kaya natatakot sila. Ano mangyayari? Ito lang masasabi ko sa inyo. Umulan man. Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube.
Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo. Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!